Kung may aklat na makakapagbigay ng gabay para sa bawat aspeto ng iyong buhay, gugustuhin mo bang malaman kung ano ito? Alam mo ba na ang Biblia ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya, kundi nagtuturo rin ng tamang pamumuhay sa bawat araw ng ating buhay? Sa mundong puno ng kaguluhan at kalituhan, mayroon tayong isang mapagkakatiwalaang gabay. Tingnan natin kung paano tayo ginagabayan ng Biblia sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa videong ito, ating pag-uusapan ano-ano ang mga binibigay na katotohanan ng Biblia sa mababaw na aspeto, kung saan magagamit natin sa pang-araw-araw hanggang sa pinakamalalim na katuruan na nag-unfold ng mga sikreto na dating inilihim ngunit inihahayag sa ating panahon sa pamamagitan na tinatawag na foreshadow. Sa Mika 6:8, malinaw na sinasabi, ang itinuturo ng Panginoon ay ang paggawa ng tama, pag-ibig sa awa, at pagpapakumbaba. Ito ang nais ng Diyos. Ipakita natin ang kanyang katangian, ang paggawa ng tama, pag-ibig, awa, at pagpapakumbaba. Dahil nais niya tayo mabuhay ng may pagkakatulad ng ating Diyos. Isipin mo, kahit sa usaping politika at pamumuno, may gabay tayo. Ayon sa Roma 13:1, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno sapagkat sila'y inilagay ng Diyos. Hindi lang ito nagpapatungkol sa pagsunod sa mga nangunguna kahit mali na sila. Ito'y pagpapakita na merong inilagay na formula ang Diyos sa tao upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Tinuturuan na ang paggalang ay hindi nakabase lamang sa tao, kundi ito'y likas sa tao, dahil ito'y lagi nating ginagawa sa Diyos at pagdating sa karunungan. Sabi sa Kawikaan 1:7, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Hindi lang ito tungkol sa katalinuhan sa pag-aaral, kundi sa tunay na pangunawa sa buhay, kung saan ang origin ng karunungan ay nagmula sa Diyos. Anito ang nais ng Diyos na karunungan na makuha natin, pati sa pera at kayamanan, may aral ang Biblia. Sa Kawikaan 21:20, ang matalino ay nag-iingat ng kayamanan, ngunit ang mangmang ay nilulustay ito. Napakagandang payo para sa ating financial management, hindi po ba? May kwento pa nga si Jesus tungkol sa mga talento. Alam mo ba yung talinghaga sa Mateo 25? Itinuturo nito na ang bawat kakayahan natin ay kaloob ng Diyos at dapat nating pagyamanin at gamitin ng may pananagutan. At isa sa mga pinakamahalagang pangako sa Biblia ay matatagpuan sa Efeso 6:2-3. Igalang mo ang iyong ama't ina upang humaba ang iyong buhay sa lupa. Napakagandang pangako para sa mga sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya mga kaibigan, ang buhay ng tao ay nagiging makabuluhan at pinagpapala kapag ito ay nakabatay sa salita ng Diyos. Gawin nating gabay ang Biblia sa ating pamilya, trabaho, relasyon at pangarap. Alam mo ba na bago pa man dumating si Jesus sa mundo, ipinakita na ng Diyos sa lumang tipan ang mga anino at simbolo ng kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Mga kaibigan, ang salitang foreshadow ay nangangahulugang mga pangyayaring nagsisilbing anino o pahiwatig ng darating na kaganapan na sinasabi sa Colossus 2:17. Ang mga ito ay isang anino lamang ng mga bagay na darating, ngunit ang katunayan ay si Kristo. Sa Biblia, makikita natin ang mga kamangha-manghang larawan at pangyayari sa lumang tipan na nagtuturo sa darating na Mesyas, ang ating Panginoong Jesus. Ito ang mga kwento sa Biblia na pumapatungkol sa mga anino ng Panginoong Jesus na tumutukoy sa kanyang pagliligtas. Una, tingnan natin ang kwento ni Abraham at Isaac nang tanungin ni Isaac ang kanyang ama kung nasaan ang kordero para sa handog. Sumagot si Abraham na, ang Diyos ang maghahanda ng kordero. Hindi ba't ito'y napakagandang larawan ni Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos? Pangalawa, gaya ng sinabi ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At paano naman ang Paskua? Ang dugo ng kordero sa pintuan ng mga Israelita ay nagligtas sa kanila mula sa kamatayan. Ganyan din ang dugo ni Jesus, ang ating kordero ng Paskwa, na nagliligtas sa atin mula sa walang hanggang kamatayan. Pangatlo, sa ilang, binigyan ng Diyos ang Israel ng mana. Ngunit alam mo ba na si Jesus mismo ang nagsabi,
Ako ang tinapay ng buhay. Kung paanong binuhay ng mana ang Israel sa ilang, si Jesus naman ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pangapat, naalala mo ba ang serpent na tanso? Ang sinumang tumingin dito ay gumaling mula sa kamandag. Ganyan din si Jesus nang siya'y itinaas sa krus. Ang sinumang tumingin sa kanya nang may pananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Panglima, at si Jonas, 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Si Jesus din, 3 araw at 3 gabi sa puso ng lupa bago siya muling nabuhay. Mga kaibigan, hindi aksidente ang pagdating ni Jesus. Ang lahat ng ito ay matagal ng plano ng Diyos upang ipakita ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Kaya ngayon tinatanong kita, kung noon pa man ipinakita na ng Diyos ang darating na Mesyas, handa ka na bang tanggapin si Jesus bilang katuparan ng kaligtasan sa iyong buhay?